kabutihan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan. Ayon sa kasamaan. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong Miyerkules Santo upang nalalapit na pagpapakasakit ng kamatayan ni Kristo, pagpapalang handog sa matuwid nating pamumuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon na unti-unti nang nabubuksan ang hirap at pasakit ni Kristo sa mga tao sa kanyang paligid, lalo na kanyang mga alagad, sa kwento ng mga alagad kung paano ang mga naganap na pangyari sa pagbabalik, aral nila, at ngayon nga'y naetapa pahayag ang kahulugan na dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagpapahalaga sa buhay pananampalataya na pinahayag ni Kristo sa kanyang pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga hasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y
iniglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko'y na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain na ako'y magutom. Ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinaiinom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad, samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nang lungo ang mga alagad at isa't isang nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok na ang isang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong ito." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bukas na, nalalapit na ang ating mga pagdiriwang ng pagkapakasakit, kamatayan ni Kristo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, pagkatapos may Sabado de Gloria pa tayo bilang paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sa mga parokya ay balang-abala ngayon sa kanilang paghahanda ng maraming bagay ng pagdiriwang ng banal na misa o pagdiriwang sa pagpapakasakit sa kamatayan ng ating
Panginoon Jesucristo. At ang pinakamahaba dito, ang Vigil of Easter ang pagbanal na pagtatanod sa magdamagang pagtatanod ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bago ang lahat, tinan muna natin kung ano yung mabuting balita natin ngayon para balikan natin ang unang Miyerkules Santo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tinagurian nga sapagkat may mahal na araw na binabagtas tayo ang Lunes Santo, tapos na Martes Santo, ngayon ang Miyerkules Santo, bukas ang Huwebes Santo. So dito na tayo sa ganitong mga pinaghandaan natin nung panahon ng Kwaresma, 40 araw sa paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag kung sa ang pagkakanulo ngayon sa ating Panginoon Jesucristo na pinangalanan ngayong Judas Iscariote. Kahapon sa ating pagdiriwang ng misa, hindi pa masyadong niliwanag kung sino yon. Nagtatanungan ang mga alagad. Pero naroon pa rin ang kasama niyang nagsawsaw sa mangkok, ang siyang magkakanulo. At hindi lang yun, talagang niliwanag na siya na nga sapagkat mismo si Judas Iscariot nagtanong, ako ba ang tinutukoy ninyo? At ang sagot ng ating pong Panginoon Jesucristo, ikaw na ang nagsabi, sinabi mo yan, gawin mo, parang ganon. Sinabi mo yan, ikaw na ang nagsabi, talagang tuwiran. Na ako'y nagbabasa na ganitong mga matagal na talagang taon-taon na kainkwentro natin to. Alam na pala ni Jesus kung sino magkakanulo siya. Bakit hindi niya pinigilan o kaya inayos ang mga bagay na ito? At alam ba ninyo akin sa pagnilingid at panalangin kung ano akin sa kasagutan? Magaganap ang itong mga pangyayari para ang tunay na naging sagabal sa buhay pananampalataya, maraming katanungan para sa kanyang sarili upang sa gayon hindi siya malugmok sa ganitong kahirapan at kapigatian ng kanyang pananampalataya, kundi hanguin niya ang kanyang sarili sa larangan ng pagpapatawad at gayon din upang tumak siya muli sa matuwid niyang pamumuhay. Kaya yun ang aking naging kasagutan. Di ba? Una, ipinapahayag din sa ating mabuting balita, magkakanulo si Judas Iscariote upang liwanagin kung papaano niya ipagkakanulo si Jesus sa pamamagitan ng pagbebenta kay Jesus ng 30 pirasong pilak. Di ba? Pero ang nakikita natin dito, humanap pa si Judas ng pagkakataon. Kaya yung pagitan na siya ay binigyan ng 30 pirasong pilak hanggang sa magkaroon ng pagkakataon para dakpin ng ating Jesucristo, marami pang araw nagdaan. Kung sabi, ibinenta ni Judas Iscariote ang ating Jesucristo sa 30 pirasong pilak hanggang sa nabuo na ang plano ni Judas Iscariote na may oras at may araw kung paano dadakpin si Jesus. Hindi maura-urada ginawa, nangyari agad. Binigyan siya 30 pirasong pilak upang sabihin, ayan, si Kristo, dakpin na ninyo. Nari sa kabilang silid, doon ninyo puntahan at dakpin ninyo. Hindi ganun Meron pang takdang araw at oras at takdang panahon kung nadadakpin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano kahulugan nito? We are given so much time for us to reflect what it is to live in this world. We are given ample time. Binibigyan tayo ng maraming pagkakataon, maraming oras para makita natin ano itong ginagawa natin. Ang gawaing ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos o ito'y malaking kalapastanganan sa Diyos? Kaya nga ba nababasa natin ang buong katauhan ni Judas Iscariote na tagang mula nung ipinagbili ang ating Panginoon Jesucristo hanggang humanap siya ng oras, araw at pagkakataon para dakpin ang ating Panginoon Jesucristo upang sabihin, He did not value the time given by God to Him. Diba? Ito yung napakalaga kong palagi yung pinapanalangin. I always value the time, the people around, and the occasion. These are all given by God. I have to respect it.
I have to value it so much upang ang lahat ay pagpapala man din ng Diyos. At kung hindi, ibig sabihin, hindi na pagpapala ito. Ito na yung pang-aakit na ginagawa o kaya ay pagdidikta ng demonyo na mabuhay ka sa panig na naman ng kadiliman. So, I thank the Lord for the time, for the days, for the week, for the month, for the year. At napakalaga sa bawat pagising ko sa umaga at pagtulog ko sa gabi, I have given good the worth giving time and day, the whole, so that I'm going to respect and given a due consideration for this, thanking the Lord and praising Him for the time that God has given. Madalas sabi ko na ang oras ay pinagkaloob ng Diyos. Huwag niyong maliitin ang oras na pinagkaloob. Sasabihin, kulang na kulang akin 24 hours, but 24 hours na binigay ni Lord. Di ba? Ito ba isang pagyurak sa kapangyarihan ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng panahon na hindi dapat nating gawin? Sasabihin natin na kulang ang oras sa iyong dami ng iyong mga gawain, pero dapat nating pasalamatan ng Diyos sa mga oras, mga araw, mga buwan, mga taon, at sa lahat ng maraming pagkakataon na ito ay pagpapalang handog para sa ating kapakanan. Yun na nakita ko sa unang bahagi. Sa ikalawang bahagi, heto na ngayon, at magdaraos na sila ng kanilang hapunang Pampaskwa. Yan ang ginagawa ng mga Hudyo taon-taon. They are celebrating the Passover fiesta of the Jews nang sila ay makalaya sa kaalipinan ng mga Ehipsyo. Ito naman gaganapin ni Kristo, palalayain ng mga tao sa kaalipinan ng kasalanan tungo sa pagbabagong buhay. Di ba? O kaya ay the Passover of Jesus Christ from death to life again. Di ba? Maraming mga paliwanag at kahulugan ng mga bagay nito. Pero ang maganda dito, sapagkat may pinagkalooban tayo ng Diyos na magandang araw, panahon, okasyon, gamitin ito sa tamang mga pamamaraan tulad ng sama-samang pagdiriwang. We celebrate life, isn't it? We celebrate different occasions on how life becomes meaningful. Tulad ng pagdiriwang ng banal na misa, pinahalaga natin ang oras at pinahalaga natin ang buhay na pinagkaloob ng Diyos. We celebrate life in as much as we say we celebrate the God-given life for us. Gawing itong makahulugan, makasaysayan, oo, at katangi-tangi na punong-puno ito ng pagpapala ng Diyos. Kaya may mga pagkakataon tayo na mamasyal kaya, pumunta sa outing kaya, pumunta sa mamili sa palengke, and so on and so forth. We always value life. Di ba? At upang tanongin natin sarili, ito mang ginagawa ko ngayon, pinapahalagan ko ba ang buhay? O winawaldas ko ang buhay na ito? Pinawawalang bahala ko ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos? O humingi ako sa Diyos ng kanyang pagpapala at paggabay, hari nawa, the whole day celebration of my life is outstandingly good. Outstandingly good, di ba? At hindi ko waldasin o gumawa ng mga kabuktutan, kasamaan at kasalanan, pero because I value that God-given life in the time procedures, time element given, I have to do the best on how this life becomes more beautiful in the eyes of God and in the eyes of men. Di ba? Kaya, heto sa ating mabuting balita, binigyan ito ng halaga ng ating Panginoong Kristo. Ay, magtitipon tayo sa ating sama-sama, pagdiwang natin ang Paskwang ito sa tayo natitipon upang balikan ng mga alagad yung palang imbitasyon ni Kristo kung saan sila kakain ng hapunang Pampaskwa. Ito na pala ang huling sama-sama tayo ni Kristo sa pagkain.
ito na pala ang tinagurian nilang Last Supper with Jesus Christ. Naku, batog na batog yan, salitang Last Supper. Di ba? Ito na pala yung huling pagkakataon na magkasama-sama, nakasama nila si Kristo, na pinahalagahan ang okasyong ito at anumang okasyon ng buhay thereafter. Every occasion is beautiful. It is a celebration of life. Ikatlo, sa buling bahagi ng ating mabuting balita ay pinapahalagan pa rin ng ating Panginoong Kristo ang ating kalayaang mag-isip. Kalayaan upang tayo ay magnilay-nilay sa maraming bagay na ipinagkakaloob ng Diyos at ipinagkakaloob ng makasanglibutang ito. Pero pinili ni Judas Iscariote ang nararapat niyang gawin kaysa sabihin na Kristo, sige, oo, ikaw na ang nagsabi, gawin mo na kung ano gagawin mo. Pero may pagkakataon pa dapat si Judas Iscariote para baguhin ang kanyang choice of direction in life. Di ba? Sapagat may halaga ang buhay, I have to choose the good and the right direction on how this life will go along the way until life everlasting. Di ba? Minsan doon tayo nagkakamali eh. Ito pala tinatak nating buhay ay may kadispaling haduan. Hindi pala maganda. Punong-puno pala ito ng pagkakasala. Hindi pala kaya-aya itong tinatakong buhay sapagkat binigyan ako ng Diyos ng magandang buhay ng maraming pagkakataon. I have to dwell into the goodness of that life forever. Pasensya na po kay Panginoon. Minsan, tinatakot na palang buhay na hindi pala ito maganda at naayon sa iyong kalooban. Pakitulungan mo po ako, tulungan mo po kami upang sa gayon, oo nga at meron kaming pagpapalaga sa buhay, pero ang tinatakpan na naming buhay ay hindi karapat-dapat sa iyong mga pagtingin, sa iyong pagpapala. Ito palang tinatakong buhay ay sa kasamaan ng aking mismong buhay na tinatahak at nagiging maka-demonyo ako. Sorry for the word. Nagiging demonyo ako sa maraming pagkakataon na ako'y nagiging katulad ni Judas Iscariote na palagi sinasabi, do it according to your will. Pero, itanyan nyo maigi, ikaw ba'y tumatahak sa landas ng matuwid na pamumuhay? O punong-puno ka ng kasakiman, punong-puno ka ng kadiliman, o punong-puno ka ng lahat ng ipagkakasala ng iyong buhay? Kaya sa kabuuan ng ating mabuting balita, nakikita ko the value of life. Do the best on how to value it yourself by moving, doing, and traveling into the right direction. Sa maraming pagtulong ng Diyos, ang kanyang pagtulong ay magpakailanman, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos upang tayo ay patnubayan, kalingain at pagkalooban ng magandang direksyon sa buhay bilang patuloy na pagpapala sa ganda ng buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng pagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling ng presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Dito natin itataas ang ating mga kahilingan sa Diyos, pagpapala man din sa kanyang patuloy na pagmamahal, ginagabayan tayo sa matuwid na pamumuhay. Dito nating binibigyan ng halaga sa simula pa na tayo'y pinagkakalooban ng Diyos na magandang buhay, pagpapalang magpakailanman. Tumak tayo sa matuwid na landas, punong-puno tayo ng kanyang paggabay at patnubay. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng katibayan ng puso sa looban, magampanan namin ang magandang nilalayon mo sa aming buhay at hindi kami madawit sa anumang ipagkakasalan namin o anumang kadiliman ng buhay dala ng maraming mga pagkakasala. Kaya itong mga pahilingan ito'y aming idinudulog sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak na aming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasulukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, naming Santo Papa, si Onesto ng aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buhay ng pag-ibig ang tinalaga ng Diyos para sa tanang Kanyang lumikha sa atin. Pagpapahalaga dito upang maituwid natin ang landasin na ating tatahak sa magitan din ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian.
salud sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang tao. Katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo
na sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating po mga panalangin at sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Salutaris hostia, veceli patis ostium, bella premut hostilia, darobur fer auxilium, unitrino et Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga banalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may mga tindinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Dei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue questimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.